Good morning mga kaibigan. Napakaganda ng panahon ngayon. Taas na sikat ng araw. Katatapos lang pong umulan kaya basang-basa dito. Medyo matagal po ako hindi nakapag-upload dahil sa problema namin dito ay kalabaw at karosa yung pagkakargahan po. Wala po makitang available. Yung ating ginawa ay medyo nalunod na sa putik, gumuho na yung pinaghukayan. Pero okay lang, hindi naman gumuho lahat. Konti lang, madali lang hukayan niya mga kaibigan. Tapos ang ginawa namin ng aming biyanan ko po ay gumawa na lang ng karosa. Ito po ang ginawang karosa ng aming biyanan. Karosa at kalabaw ang problema namin, di ba? Ito, may karosa na po kami. Yan. Ito po yung ginawa ng biyanan ko nung isang araw. Kahapon lang po natapos. Yan. Ewan kung tatagal to, pero at least may makakargahan kami, di ba? Yan. Kahoy lang po nilagay niya dito. Yan. May kagaanan lang siya, tapos dito yung pinaka niya, yung ng motor, kadena. Ang ginawang karosa ng aking biyanan. Sana bago masira to ay mahakot lahat. Kung matibay talagang pagkagawa, mahakot lahat yung 6 na kubiko na in-order ko. 4 na buhangin, 2 kubikong graba. Dahil may karosa na, ang magiging kalabaw po mga kaibigan ay ako. Ako na lang sasakay dito. Ako na lang. Hindi kaya, bigat. Medyo hintay pa tayo ng konti, manghihiram yung biyanan ko ng ng kalabaw. Upahan na lang. Kasi mga karosa, katatapos lang dito ng anihan mga kaibigan, kaya yung mga kalabaw dito medyo busy pa. Yung iba nagtatanim, nag-aararo, yung iba naman mga naghahakot, kaya mga busy pang kalabaw. Kaya hintay-hintay po muna tayo, dahil ngayon yung mulan dito, paniguradong putik na naman po dun sa daan namin dito. Napakaganda ng araw ngayon, sarap magtrabaho mga kaibigan. Presko ang hangin mga kaibigan sa umaga. Napakasarap singutin. Napakasarap sa pakiramdam. Lamig sa ilong. At dahil December na ngayon, medyo may kalamigan na. Kalamigan na ng gabi. Yung ginawa naming karosa nung una, ay may tanyo yung video sa una kong clip na gumawa kami ng karosa sa una. Pero isang kargahan lang, bumigay agad. Tapos ito na yung pangalawang gawa namin. Pan take 2 mga kaibigan. Kailangan lang to tumagal. Ang naputol dyan ay yung paa. Yan. Ito na, sana tumagal to mga kaibigan. Yan. Ang aming Tapos ay na yung kalabaw na gagamitin. Dala-dala pang kanyang anak. Yan. Oo.
Ready ng ating kalabaw na gagamitin. Hiram lang po yung kalabaw mga kaibigan. At wala po kaming sariling kalabaw. Ayan. Let's go na. Pagsimula na tayo. Ganda ng sikat ng araw. Yung graba sa kanya, kamarisin ka? Hindi. Kay ano? Junmar. Dito sa ban? Oh, malilit lang yung grabang binili ko. Hindi, yung sako ba? Ay, sako dito kay Arnel yun. Hiniram ko kay Arnel. Ano, 40 sako yun. Ang kay Marshall na lang na sako dyan, di ba nagbigay si Mama 15? 10 lang. Cellphone ko papa ni mo na ko ng 15 ka do Japon. Ang dami. So, okay na. Ito mga kaibigan ng aming lugar. Wow. Una na tayo sa kanila mga kaibigan at medyo mabagal ang ating kalabaw. Tapos muna tayo sa ating graba at buhangin. Dito nga po pala sa lugar namin ay wala kaming right of way. Ito pong dinadaan namin ay private property po ito. At baka sa katagalan di na kami pwedeng dumaan dito at maaaring harangan po ito ng may-ari ng lupa. Kaya baka sa susunod medyo may kalayuan na yung pagbababa namin ng graba. Nakikita nyo yan doon sa likod ng doon sa taas na yun, doon sa may bundok na yun. May daan po kasi doon lang ano yun, hindi pa naman, ewan ko, private property rin yun, pero doon pwede kami magbaba ng mga materyales tapos saka naming hahakutin. Mas malayo po yun at mas mahirap ang daan. Kaya kayo kung magpapagawa ng bahay or bibili ng lupa, check nyo muna yung lugar nyo kung may right of way ba, malapit sa kalsada. Pinaka maganda pong lugar ay yung may, para saan talaga yung nasa malapit sa kalsada, yung may hilig magnegosyo dyan kalsada. Pero kung hilig ang gusto naman ay bahay lang, yung lugar pong yan namin yan, kung bahay lang talagang gusto nyo, napakaganda po yan, tahimik, kukunti lang mga kapitbahay nyo, napakasariwang hangin, malayo sa gulo. Ito na nga po pala yung nahakot namin mga kaibigan. Yan. Dito, kahapon, nung unang hakot namin, ito yung nabali. Ito yung karga namin, 5 sako lang nung naputulang kami ng karosa. Ito yung mga order ko. Bali, ayun pa yung sa kabilang kalsada.
Ayan, sasako pa namin yan. Ito yung graba, 2 kubiko tong graba. Ito yung graba ko. Nakasako na po mga kaibigan. Magandang nakasako na. Hirap. Ayan. Tapos ito yung aming buhangin na iba. Yung nakasako po doon ay 1 kubiko, tapos ito ay 3 kubiko, bali 4 na kubiko po lahat. Yan ang aming buhangin. Mapapansin yung aming buhangin, may mga bato-bato siya. Yan. Simula na po tayong maghakot. Ako? Sa lalim ito na eh. Pantigan. Hindi mauna. Mabalik na nga. Katong dos dali kaya ito mga pan. Oo. Walang tibay ito. Tibay. Mapapansin nyo, ito yung irigasyon. Yan. Dito sa pagbababa dito medyo mataas. Yan. Buti na lang unang putol nandun pa lang. Kung dito naputulan kami o dito nasira ang karosa sa putik na to, nako, baka hindi na namin makuha ang mga buhangin or gabang ikakarga namin. Kaya maswerte pa rin at doon lang kami na balian kahapon or naputulan ng karosa. Doon nasira ang karosa namin. Kaya ito pangalawang gawa na. Maganda na, matibay na. Hindi na siya kagaya nung unang gawa. Gaya po na sinasabi ko, normal lang po tayo magkamali o normal lang na ang unang gawa natin, pangalawang gawa natin ay palpak. Yung mga susunod naman po natin gagawin ay sigurado na natin mapapatibay na natin o mapapaganda na natin dahil natutunan na natin yung unang pagkakamali natin. Kaya pag nagkakamali po tayo, wag po tayong titigil. Diretso lang po natin, tuloy-tuloy lang po natin. Kasi pag tumigil po tayo, wala. Bablanko lang po utak natin or hindi na tayo makakagawa ng ayos. Kasi yung unang naisip natin o unang gusto natin gawin, hindi na natin tinapos. O sabihin na natin, iniwan na lang natin. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo mga kaibigan. Lapit na kami. Ito nga po pala manukan. Ikatabi kami manukan dito sa lugar namin. Shout out nga pala kay Kuya Bantito. Siya po ang may-ari nitong manukan na to. Yan, maganda po pagkakagawa niya ng manukan na yan kasi hindi mabaho. Bray! Yan po ang tagabantay manukan. Success na po. Ayan, nakarating na kami. Success na po. Unang subok ng aming karosa. Wow. Op. Hindi naman. Oh, tabi-tabi.
ang aming punong mangga malaki. Doon po namin lalagay ang ano sa taas. Napakaraming mga pagsubok nito mga kaibigan, sa paghahakot, sa pagdadala ng materyales, sa daan. Maraming mga kaibigan, pero normal lang yan. Yan po ay mga pagsubok. Kailangan po nating harapin, kailangan nating lampasan, kasi pag hindi pag pinanghinaan po tayo ng loob habang ginagawa yung mga gusto nating gawin dahil sa mga pagsubok na nakaharang sa ating daan, wala pong mangyayari. Kaya kung ano man pagsubok na nandyan mga kaibigan, harapin lang po natin. Sa mga ano nga po pala, sa mga subscriber, maraming salamat po sa pag-subscribe, at yung iba naman po at yung mga bago pa lang po na nagsusubscribe sa akin, yung mga tanong kayo, tanong lang po kayo. Tapos about naman po dun sa baboy, sa mga talagang taga-subaybay ng mga video ko, mga mahilig sa baboy o mga nag-aalaga ng baboy, hintay-hintay lang po tayo, gagawa po tayo ng video ulit tungkol sa baboy. Pero sa ngayon, focus po muna ako sa paggagawa ng bahay, pero sisingit-singit din naman po ako ng video ng ano para sa baboy. Konting hintay lang po, at sana po wag po kayo mainip. Maraming salamat po. Kung para sa inyo po ang video to ay baliwala, okay lang po. Medyo sa susunod po babawi po tayo. Nasa video po to, pinakita ko lang po yung lugar namin at saka yung daan. Napakaganda mga kaibigan, kaya lang medyo ano lang, may mga challenge lang na dapat harapin. Sa susunod na video ko na po, baka sa paggagawa na lang po ulit ha. Maraming salamat po ulit sa pagsubaybay mga kaibigan.